Shalom. Happy Easter. Happy Easter po sa lahat. Happy Easter morning to all. So, ang babasahin ko pong ebanghelyo is coming from Matthew chapter 28. I am not sure kung ito yung gagamiting gospel today kasi wala pa akong Bible guide. Wala akong Bible reading guide. Okay. So, pero ang tema nito or ang topic nito ay patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 28, the Gospel of the Lord according to Saint Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Glory to you, Lord. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, afterwards rolled back the stone and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him, and became like dead men. Then the angel said to the women in reply, "Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus the crucified. He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has been raised from the dead. And he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Then they went away quickly from the tomb, fearful, yet overjoyed, and ran to announce this to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers go to Galilee, and there they will see me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, isishare ko sa inyo yung experience kahapon. Anong Good Friday, after sa morning, nagkaroon kami ng Way of the Cross from 6 a.m. to mga until past 9 a.m. Then at 12 noon, nagkaroon ng 7 last word. Then after the 7 last word, at 3 p.m. ay nagkaroon ng Prayer of Divine Mercy Chaplet. And then after that is nagkaroon ng Veneration of the Cross sa aming parokya. Then after ng Veneration of the Cross, nagkaroon ng procession ng Santo Entierro. Yung parang dramatization or reenactment ng yung paglilibing sa Panginoong Hesukristo. So he was taken from nung Good Friday na yun, nung unang Good Friday, he was taken from the cross, then he was laid in the tomb. So, nakakatawa kasi. Nung dumaan na kami doon sa part ng Pasig,
nung dumaan na kami doon sa part ng Pasig. Medyo tumutulong ako sa marshal sa traffic. Ako yung nagbi-blink ng motor sa hulihan para at least aware yung mga kasunod na sasakyan na may mga procession sa unahan. So hindi naman gaano kami karami. So masikip yung way. Actually nangyari yan sa Kenneth, Pasig. So may dadaanan kami doon mga brothers natin, mga kababayan natin, mga Muslim. 1, 2, 3, apat yata sila or tatlo using portable sound system, yung Bluetooth, yung rechargeable. And then andun yung ustad yata, yung medyo matanda. Habang mamaniho ako ng motor ay nakangiti ako, nakatingin sa kanya. Kinakapa ko sana ng dibdib ko. Kaso lang hindi ko man nakapa itong cross ko. Ipakita ko sana sa kanya. Kasi ang topic nung isang nagpipreach na Muslim among the crowd sa palengke, ang Kenneth, ang kanyang topic is pinaparinig niya sa amin na kuno si Jesus ay namatay sa cross. Sabing ganon. Kasi ang mga Muslim, mga kapatid, for you to know, maybe some of you do not know, na ang mga kapatid nating mga Muslim ay sa kanilang aral ay hindi namatay ang Panginoong Kristo sa cross. So, hindi namatay ang Panginoong Kristo sa cross. And then, alam niyo, may lumabas na yung tinatawag na Gospel of Barnabas is ito yung pinanghahawakan nila. Pero ito yung Gospel of Barnabas. Noong i-compile, kasi noon, kaya nga, noong panahon na bago pa i-compile ang Biblia, bago pa ipunin ng Catholic Church ang mga nagkalat na mga aklat na inspired, bago pa ipunin, bago pa utusan ni Pope Damaso si Saint Jerome na ipunin yung mga nagkalat na aklat ng Biblia, ay napakarami pong mga aklat ang nagsilipana during that time. Merong Gospel of Barnabas na ganyan, Gospel of Mary, Gospel of Thomas, Gospel of Peter, and many other books. So, since the church, the Catholic Church, the church founded by the Lord Jesus Christ, in Matthew chapter 16, verse 13 to 18, ay He bestowed authority. Sabi niya doon na, Thou art Peter, sa chapter 16, verse 13 to 18, sabi niya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Then yung kasunod doon is whatever you, take note of the word, whatever. So, whatever, yun, take note the word, whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose here on earth shall be loose in heaven. So, ganun katindi na authority ang ibinigay sa simbahan. And then, in Matthew 18:18, inulit po yan doon. Na whatever you bind here on earth shall be loose in heaven. Whatever you loose here on earth shall be loose in heaven. Kasi binigay ang susi ang kay San Pedro. Sabi niya, ano man ang iyong talian. Kasi kung may susi ka, if you have the key, you have the right to open na kung ano yung gusto mong buksan at sarhan kung ano yung gusto mong sarhan. At yan ay maintindihan mo na ang susi na iyan kung nabasa mo yung aklat ni Isaiah chapter 22. So, ang dami pong mga aklat. So, itong Gospel of Barnabas, na inaral ito ng ating mga, of course, nang lumabas yung Gospel of Barnabas na yan, nakita yan, natagpuan daw yan. At sabi, ang original daw nito ay ang aklat daw na yan ay nasa Turkey. So, kung titingnan mo yung larawan nung aklat na yon ay parang black ang ano niya, yung pinagkasulatan, parang, sabi nga ng mga nag-aral nun ay, that was a forgery, a forged document. Kasi doon sa Gospel of Barnabas, nakalagay po doon na
ang Panginoong Kristo ay hindi namatay sa krus. It was look like Him. It was Judas, sabi nila, it was Judas. It was look like Him ang namatay daw sa krus, sabi nila. Ngayon, kahapon, since na continuous yung procession, so pakinggan mo na lang yung sinabi nung nagpi-preach sa Muslim. So, gano'n na sila kalakas ang kanilang loob, mga kapatid. So, kung ikaw na Katoliko, ikaw na Kristiyano, even yung hindi taga-Catholic Church, hindi ka Katoliko, kung wala kang alam sa iyong pananampalataya bilang Kristiyano, in general, bilang Kristiyano, you can be persuaded or you can be convinced by them. Kasi magagaling din itong mga ustads or mga ngaral ng mga Muslim. Ang isa na dyan na mga kilala na namatay na is Ami Didat. Tapos dito si Zakir Naik. At sa atin sa Pilipinas ay si Ustads Barcelon. Isa sa nakadibati ni Brother Wendell Talibong. So, many others na ngayon dito. Actually, makikita mo sa TikTok or sa Facebook, talagang nagbo-broadcast sila ng kanilang pananampalataya. So, nagpipreach siya, dumaan siya sana. Gusto ko sanang magtanong, kaso lang, ayoko rin naman lalabas na para kang kasi nga inatake nila yung Catholic Church, di ba? So, dapat tanongin ko sila kasi natural, hindi naman pwede manahimik ka, supposed to be. But since na ongoing, on the move yung procession, ayoko naman ipalabas na parang, magtatanong sana ako. Ayoko naman na parang, ikat ko yung kanilang pag-preach. Kasi yung tatanong ko sana is ganito. Ay, kung ikaw ang pipili ng saksi, ano ang mas preferred mo na kuning saksi? Yung mga nasa malapit na pangyayari, around the vicinity nung nangyari, or yung saksi na napakalayo? Diba? Yung napakalayo sa panangyarihan. Ano ang mas pipiliin mo? Yung nasa malapit sa pinangyarihan ng isang event o yung nasa malayo? Yan sana itatanong ko. Kung kayo tatanungin, ano yung magiging sagot mo? So, of course, kung ikaw papipiliin, kung ginagamit natin yung ating kaisipan, is mas pipiliin mo, preferred mo, yung nakasaksi sa pinangyarihan sa malapit sa pinangyarihan. At hindi yaong mga nasa malayo. Bakit ko sinabi yan? Kasi, since na kine-question niya yung about sa resurrection, sa death and resurrection of the Lord Jesus Christ, tatanungin ko siya ng ganun. And then tatanungin ko rin kayo ng ganun. Bakit? Kasi Christianity, the Catholic Church, started in the first century, approximately say 33 AD. Then, sila nag-start lang around mga 6th century. 600 years after. They came 600 years after. Then sasabihin nila na hindi namatay ang Panginoong Kristo sa krus. It looks like Him. Ano ang paniwalaan mo? Yung mga alagad na nakasaksi ng mga pangyayari at nagpakita sa kanila ang Panginoon for almost ng 40 days before He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. Di ba? Kung babasahin natin itong after ng resurrection event is mga 40 days pang namalagi ang Panginoon Kristo dito sa lupa prior sa umakyat sa langit. Then after 10 days, yun yung
After a week, yun yung nagpakita siya sa kanyang mga alagad na nakapinid ang mga pinto. Di ba? So, next week yata, yun yung kapiyastahan ng Divine Mercy. At dahilan dito sa kapiyastahan ng Divine Mercy is yung nagkaroon ng apparition kay Saint Faustina Kowalska na naging santo siya, diniklara siya as saint. And because of this devotion, maraming mga nagkaroon ng katanggap ng himala, di ba? Nagkaroon ng mga dancing dasan. Isa na dyan sa nakatanggap ng himala na yan is si Brother Noedora. Yung akala niya ay kamamatayan niya na yung nangyari sa kanyang paa, nagkaroon ng nalinsad yung paa niya sa bundok, and then namaga until such time na grabe yung sakit. Until such time na nakita sa doon siya ng at the hour of 3 o'clock prayer ata yun, 3 p.m. Nakita nila yung dancing in the sun, bumaba sila, namangha sila, nandun sila sa Palawan. Then after that, nagulat siya na yung kanyang paa ay nagkaroon ng instant healing. So, ano yung paniniwalaan natin? Yung mga nakasaksi sa malapit na pangyari, yung mga alagad, kung saan isinulat sa Biblia ng 4 na manunulat ng Ebanghelyo, si Matthew, Marcos, Lucas at Juan, at maging si San Pablo, bagamat si San Pablo ay huli na siyang tinawag doon sa Acts chapter 9, di ba? Doon tinawag si San Pablo na meron siyang kapangyarihan, binigyan siya ng authority na hulihin ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At isa na nga doon sa nabiktima na una niyang napatay, ang napatay na nakita niya, nasaksihan niya ay na may kasang-ayon siya sa kamatayan at dugo ni San Esteban doon sa Acts chapter 8. Yung mga damit o balabal noong mga bumato ay inilagay sa kanyang mga kamay. So, ibig sabihin, kasapakat si San Pablo. So, noong going further pa ni San Pablo, ang kanyang mission na papatayin yung mga sumasampalataya at hulihin ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, along the road of Damascus ay nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesucristo. Doon sa Acts chapter 9, basahin niyo. Hindi ko na i-detail yung verse para at least mabasa niyo yung buong Acts chapter 9. So, di ba, along the road, si San Pablo habang sumasakay sa kabayo ay bigla siyang nahulog sa kabayo. And then ang liwanag na nakita niya na halos hindi matitigan na liwanag na katulad ng araw, na hindi makita, na hindi niya matitigan. So bumagsak si San Pablo sa kabayo at nabulag sa loob ng 3 araw. And then the Lord, sabi niya, Saulo, Saulo. Kasi Saulo pa noon ang pangalan ni Pablo eh. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ni San Pablo, sabi ni Saulo pa noon bago siya gawing Pablo. Bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Sabi niya, sino kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig. So, after 3 days na nabulag, then, pinre-over sa ni Ananias. Hanapin natin ko si Ananias nga. Then, after niya, gumaling sa kanyang pagkabulag na parang may nalaglag na kaliskis sa kanyang mga mata, ay naging si Ananias, Acts chapter 9 verse 10. Ananias, Acts chapter 9 verse 10, sabi niya, sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias, tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso, ang pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kanarunan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamahang ginawa
sa kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari na mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Pinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoon Jesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Then after that, from being a persecutor, then he became a massive or a zealous preacher of a risen Christ. So, first century, covered pa rin ito ng century. Pagpalagay natin, around mga AD 50, tinawag si Saint Paul ng Panginoong Kristo along the road of Damascus. And then, kung titingnan natin the entire book of Acts, and then yung mga nasulat ni San Pablo na mga writings, mga epistles, around 13 epistles ang kanyang nasulat na nailagay dito sa bagong tipan. Then yung book of Acts, halos ang karamihan doon ay mga gawain ni San Pablo at kanyang kasama. Nakapag-perform siya ng mga miracle, signs and wonders. Nagpakita ng himala, tanda at kababalaghan. So, sino ngayon ang paniniwalaan natin? Yung kinikilala nitong mga kapatid natin o mga kababayan natin na hindi naniniwala na ang Panginoon Kristo ay napako sa krus, or si San Pablo na out from being a murderer, persecutor of Christians, and then because of the miracle happened to him in the road of Damascus, become a zealous and a massive preacher of a risen Christ. Ba? So, sino paniwalaan natin? Si San Pablo na covered pa ng 1st century, or yung nasa 6th century nagsabi na hindi daw namatay ang Panginoon sa Kristo? So, sino paniwalaan natin? Di ba? Kaya nga doon sa aksaan natin, sa sumasampalataya, yung credo natin, yung sa 12 Articles of Faith, so I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Bakit binanggit yung pangalan ni Pontius Pilate? So binanggit ang pangalan ni Pontius Pilate is for us a reference siya, magiging historical reference para hindi lalabas. It's just only a myth. It's just only a hearsay. Sabi-sabi lang, kwentong kotsero. Kwentong barbero lang yan. Yung resurrection yan, yung death and resurrection na lang. The name of Pontius Pilate was mentioned for us na magiging historical reference. Because Pontius Pilate ay historical figure sa Roman Empire. Sa aklat ng mga imperyo ng Roma, may mga aklat ang imperyo ng Roma na mentioned ang pangalan ni Pontius Pilate. At hindi din natin ma-deny na after na, di ba, nakuan ng Alexander ang Israel. Then after that, kung babasahin natin Judas Maccabeus, yung mga transition ng papaano sila na alipin ng na conquered ng Romans, makikita natin doon, may mga part doon sa aklat ni Judas Maccabeus sa 1st and 2nd Maccabees. Then, alam naman natin, hindi ma-deny sa kasaysayan
na ang Israel ay na-under sa kapangyarihan ng imperyo ng Roma. At alam din natin ng AD 70 ay alam din natin kung sino ang nagpasira sa templo ng Roma sa Israel, sa Jerusalem. Na naging, kung babasahin natin doon sa Matthew chapter 24, na inihula ng Panginoon. Inihula ng Panginoon na Jerusalem, Jerusalem. Parang sabi niya, para akong isang inahin na gusto kang kupkupin sa ilalim ng aking mga pakpak, ngunit ayaw mo. Darating ang araw na kukubkubin ka kaliwa kanan ng iyong mga kaaway. At walang batong matitira sa kapwa bato. Ang lahat ay dudurugin. Then, yung hula na yun ng Panginoon Jesucristo ay natupad noong AD 70. Under pa rin ng Roman Empire. Diba? So, then after that, ang Biblia, kumbaga saan ang Biblia, kumbaga saan may mga thumb mark ito, may mga sinelyuhan ito, nang hindi selyo ng thumb mark, ng thumbprint, kundi may mga selyo ito ng dugo ng mga martir, ng mga apostol, at ng mga sinaunang Kristiyano. Kung babasahin natin, makikita natin from the first century, even until now, ang Biblia na ito, ang pagkamatay ng Panginoon Jesucristo sa cross at ang kanyang muling pagkabuhay ay patuloy itong sineselyuhan ng dugo ng mga martir. Unang-una, ang isang apostol lang hindi namatay namatay sa natural death is Saint John the Beloved. Diba? Kaya nga doon sa John chapter 21, may part doon na pinag-uusapan ng Panginoon Jesucristo at ni San Pedro patungkol kay Juan the Beloved. At according sa tradition, according sa church account, hindi siya nakalagay sa Biblia, si Juan bago sa ipinatapon sa Patmos ay tinry din po siyang patayin pero hindi siya namatay. So ipinatapon siya sa Patmos, sa island of Patmos. And then doon sa island of Patmos, nag-reveal sa kanya ng Panginoon itong Book of Revelation. Kaya naisulat yung Book of Revelation. Ang aklat ng pahayag. So, out of the 10 disciples, si Matthew, di ba? Mula kay Matthew, si Marcos, and then si Juan, si Bartolome, si Andres, si Pedro, all of them died in a crucial death. Si Saint John the Beloved lang hindi namatay sa marahas na kamatayan. Though tinry siyang patayin din, pero hindi siya namatay because maybe if the Lord is protected him. Hindi ko masyado nagkuhan yung kwento niyan. Pero hindi po siya namatay. Kaya pinatapon siya sa Patmos. Ito sabi dito. Ito. Sa John 21 verse 20, Peter turned and saw the disciple following whom Jesus loved, the one who was also reclined upon his chest during the supper and had said, Master, who is the one who will betray you? When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about him? Tinutukoy niya si Saint John the Beloved, Saint John Evangelist. Jesus said to him, what if I want him to remain until I come? Ano sa'yo kung buhay siya hanggang sa ako'y muling babalik? Sabi ng Panginoon Jesucristo. What concern is it of yours? You follow me, sabi ng Panginoon. So the word spread among the brothers that the disciples would not die, but Jesus had not told him that he would not die. Just what if I want him to remain until I come? What concern it is it of yours? So nabalita na parang hindi mamatay itong alagad na ito. And then truly daw sa mga kasaysayan ng unang sinaunang simbahan na ang alagad na ito hindi namatay sa
sa pagtutorture katulad ng ibang mga disciple, mga ibang apostol. But he died in a natural death. Pinatapon nga sa island of Patmos kasi he was tried by the Romans to be killed, yet hindi siya namatay. Miraculously. Then, itong aklat ng Biblia na nagsasaysay na ang Panginoong Kristo ay pinako sa krus, namatay at muling nabuhay, ito po ay pinatuluan na po ng napakaraming dugo ng mga Kristiyano, the apostles, the early Christians. Di ba? Pinapakain sila sa leyon. Nilalagari ang kanilang mga katawan. Pinapakuluan sila sa mantika. Dinupugutan ng ulo. Yet, they did not hesitate to offer their lives for the sake of what they are preaching, that the Lord Jesus Christ has died on the cross, and on the third day rose again and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. And He will come again to judge the living and the dead. Diba? So, kapag hindi mo maintindihan hindi mo batid yung background or hindi mo batid, wala kang alam patungkol sa salvation history, maaaring sasabihin mo yung ganun na hindi nga namatay ang Panginoon Kristo at muling nabuhay. Pero kung titingnan natin, there is a need that the Lord Jesus Christ will die. Kasi di ba na-share ko na rin sa inyo, na even sa Old Testament pa lang, hindi pa ipinanganak ang Panginoong Kristo, yung mga event patungkol sa Kanya ay ibinanggit na. Di ba nabanggit ko sa inyo yung pagpasok niya sa Jerusalem, sumakay sa asno. Nakahula po yun, mga kapatid. Try to imagine. Ilang daang taon bago dumating ang Panginoong Kristo, nakahula. Sa Zechariah chapter 9, yung pagsakay niya sa asno, andun sa Zechariah chapter 9. Yung pag-ulos sa kanyang tagiliran ay nakahula din doon sa Zechariah chapter 12. Na pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Doon sa Exodus chapter 12, yung prefigurement ng pagdating ng Panginoon Kristo na hindi mababali ang kanyang buto, ay hindi nga nabali ang kanyang buto. Wherein, pagdating doon sa bagong tipan, na every time na may ipako sila sa krus, ay binabali ang buto. Yung dalawang magnanakaw, yung mga dalawang ipinako sa krus sa kanya, nakatabi niya ay binali ang buto prior ibaba sa krus. Siya, nung nakitang patay na siya, anong ginawa? Inulos lang yung kanyang tagiliran. At yan ay nakalagay sa Zechariah chapter 12. At din yung isa yung pagsakay niya sa asno ay nakalagay doon sa Zechariah chapter 9, verse 9 to the following. So try to imagine, wala pa ang Panginoong Kristo ay nihula na ang mga bagay nito. Na yaon ang mangyayari. At kung babasahin natin ang aklat ni Propeta Isaias, maraming part dyan sa aklat ni Propeta Isaias na patungkol sa Panginoong Kristo na naganap. Di ba yung sa kanyang kapanganakan? Isaiah chapter 7 verse 14 and then Isaiah chapter 9 verse 6. Then itong kamatayan niya ay naihula din ni Propeta Isaias yung mangyayari sa kanya. Try to imagine, Isaias lives around bang 700 years before the birth of our Lord Jesus Christ. Before nag-incarnate, before nagkatawang tao ang Panginoong Kristo. So, pwede mo siyang i-deny yung kamatayan ng Panginoong Kristo kung hindi mo nga alam yung background or history or bakit there is a need that the Savior or the Messiah to die and rose again. I-deny mo yan kung hindi mo alam kung bakit. I have discussed or na-share ko na po ito ng several times. Of course, unli din tayo. Unli din sila ng allegation.
Unli din sila ng atake sa atin sa Catholic Church. Unli din sila sa pagsasabi na ang Panginoon Kristo ay hindi namatay at naipako sa krus. Hindi, unli din tayo sa pagsabi na ang Panginoon Kristo ay namatay at muling nabuhay. Unli din tayo. Paulit-ulit din tayo. Kaya nga kung palagi niyo ako nasusubaybayan, mamimemorize na yung sinasabi ko eh. Bakit ko sinasabi na prior pa man siya dumating, ay inihula niya, try to imagine, prophet Isaiah is ang mga 700 years before the birth of the Lord, ay inihula niya na ang mangyayari, ang mga mangyayari sa Panginoong Kristo. Sa Isaiah chapter 53, or from Isaiah chapter 52, and then Isaiah chapter 53, kung nakatin kayo kagabi ng Vigil Mass, ng Easter Vigil Mass, binanggit po yan doon, pinlas po yan sa screen. Binanggit po doon. Babasahin nyo, try to read it yourself. Kasi ilang beses ko na yung binasa na share ko dito. So doon pa lang. Then sinasabi ko nga sa inyo na ang banal na kasulatan, ang Biblia is pinatuluan o tinatakan ng dugo ng mga martir bilang pagpapatunay na ang Panginoong Kristo ay namatay at muling nabuhay. So then, sino ngayon yung paniniwalaan mo? Yung masaksing mga nasa malapit na doon mismo sa kaganapan o yung saksi na napakalayo? Bakit ko sinabi yan? Kasi sila dumating lang around mga 600 years. Ito mga kapatid natin, mga Muslim, dumating lang around mga 600 years. After na wala na ang Panginoong Kristo, nakaakyat na sa langit. Di ba? So yun yung gusto kong sabihin mga kapatid. Jesus died and rose again from the dead. Yan yung patuloy nating inuulit-ulit. Kaya ang may sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9. Bakit sinabi ni Saint Paul ito? Boldly sinabi ni Saint Paul ito. Tingnan nyo anong sabi dito? May kaakibat na pangako itong sinabi ni dito. Sa Romans chapter 10 verse 9, basahin sa Bible nyo. Huwag sa Bible app. Bible, para masanay po tayo magbasa. Sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus at ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, ibig sabihin, muling binuhay, ibig sabihin, namatay mo na siya. Namatay sa krus, inilibing, at muling nabuhay. Hindi naman pwede na nabuhay siya kung hindi mo na siya namatay. O, see? Ay maliligtas ka, sabi ni St. Paul, very, very bold statement. Kung ipahayag na iyong mga labi na si Jesus ay muling nabuhay, maliligtas ka. Kaya nga paulit-ulit natin yan na binuprofession every Sunday or every Mass. O every Sunday kapag may mga kapistahan, pag ordinary, hindi na pinipray yung creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. And on the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Died and rose again. So, continuous yan na profession natin. So, sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay muling nabuhay, maliligtas ka. So you want to be saved? Then, profess it. Ipahayag mo.
Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Nang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Ngayon, isa sa kanina sa sinabi ko, prior no i-compile ng Catholic Church ang Biblia, before ito naging aklat na Biblia, ang simbahan ang may kagagawan nito. Noong panahon na yon is napakarami pong aklat. May Gospel of Thomas, katulad na sinabi ko, Gospel of Mary, Gospel of Peter, Gospel of Barnabas. Yung Gospel of Barnabas, pero ang later na yan, kasi ang Gospel of Barnabas, kung makikita mo yung texture ng book na yon is parang talagang siya, hindi mo siya basta-basta mapaniwalaan kagad. Kasi halata mo, sabi nga ng mga nag-aaral is, itong Gospel of Barnabas is a forgery document na pinangahawakan ito ng mga kababayan nating mga Muslim, na according to them is ito yung aklat na nagsasabi na ang Panginoon Jesucristo ay hindi namatay sa krus. It just looked like Him. It was Judas, sabi nila, based on that book na Gospel of Barnabas. So prior, sabi ko sa inyo, prior makompile itong book of the Bible, is may authority ang church using a barometer to determine whether this book is a part of to be a part of the canonical Bible, na magiging bahagi ng aklat ng Biblia. So the church has authority, sinabi ko sa inyo sa Matthew 16 din, sa Matthew chapter 18 verse 18, na binigyan ng kapangyarihan ang simbahan. So they have the authority and determining factor, saan ba dito yung inspired at saka saan yung hindi. Kaya nga nabuo ang Biblia out of many documents na nag-scattered noon. Sa atin sa Catholic Church ay 49 sa Old Testament, then 27 sa New Testament ang kinonsider na inspired books. Kaya nga, ang Biblia nating mga Katoliko ay 73. But later, in the 16th century, binawasan ito ng mga protestante ng 7. Ang pasimuno ay si Martin Luther. So, kaya nga ang Biblia ng protestante ay 66 ay hindi nakakaalam. Kulang na lang ng isang 6, di ba? Kinakatakutan nilang na numero ito. Pero ang Bible nila ay 66. Sa atin, sa Catholic Church, 73. Very, di ba? Very meaningful. Kasi ang 7, according sa mga Hudyo, ay fullness. Pag sinabing 7, then yung 3, parang maano natin sa Holy Trinity. Di ba? Ang Bible nila, 66. Anong kahulugan nun? Kulang na lang ng isang 6. Di ba kinakatakutan nila yan sa Revelation chapter 13? Tapos doon sa Bible, sa John chapter 6, verse 66, basahin nyo doon. Angkop na angkop sa kanila. So you see? At isa pa. Kaya nga, yung sinasabing, kaya nga sino kapag magsasabi dyan, kaya diba isang nakakatawa kung minsan, itong mga kapatid natin itong mga nagko-question ng kaya nga nagko-question sa atin itong mga bago natin mga kapatid, yung mga bagong sulpot na mga sekta ngayon 1990s or 2000 lang pinaregister sa Securities and Exchange Commission, i-question nila yung Catholic Church. Simple lang naman ang pag-debunk sa kanila eh. Simple lang pagbalik sa kanila. Unang-una, tanungin natin sila, kailan lang ba kayo naitatag? Importante yung credibility. Ano ba yung saan nagtapos ng teolohiya ang pastor mo? Ano yung mga degree patungkol sa Biblia ang kanyang natapos? Di ba? Yun, isa part, importante yung credibility.
Tayo sa Catholic Church, kaya nga ako minsan, di ba? Kaya nga yung, inaalala ko tuloy yung kaya tingnan niyo yung mga pari natin kung minsan, ang Catholic Church, hindi nagpapatol yan sa mga kami na lang ng mga mga CFD na lang, mga batang CFD na lang nagpapatol dyan sa mga pastor kung minsan. Yung mga pari, hindi yan nagpapatol, yung ibang mga obispo, hindi nagpapatol yan. Kasi isang beses nangyari, pumunta kami doon sa Clark, sa Pampanga. Merong kotse na Ferrari. Simple lang, smooth lang ang takbo, dahan lang, hindi naman kasi hindi naman Tapos yung kotse, katabi niya, yung parang sinachallenge siya ng kotse. Nag-aarangkado yung kotse. Mayabang. So yung Ferrari, alam niya kung ano yung capacity niya. Alam niya kung anong estado niya. Hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin yung kotse na sina-challenge siya. Nag-revolution, nag-rev siya. Ano ba capacity nun? Anong capacity ng Ferrari? Alam niya estado niya. So hindi niya pinapansin. The same with, sometimes ganyan. Kaya nga, kuminsan yung mga pastor, mga CFD na lang po ang nagpapatol dyan. At saka, at the same time, ang pinapatulan niya ng mga CFD, hindi naman para i-convince niya yung mga yan. Yung mga nakakausap namin, yung mga matitigas ng ulo niyan. Si Lord na lang bahala dyan. Kinakausap na lang namin sila, sinasagot na lang namin sila for the sake of those who are listening and those who are reading sa mga comment. Not to convince yung kausap namin per se, kundi yung mga nakikinig sa amin. Kasi there are weak Catholics. Kaya nga may kasabihan, weak Catholics become Protestant, while strong Protestant becomes Catholic. Yun ganun mga kapatid. Kaya nga importante yung credibility. Kaya kine-question natin yung credibility ng mga nagko-question about the Lord Jesus Christ who has died and rose again. Kine-question natin yung credibility nila. Kaya nga, ito, ipakita ko sa inyo. Kung ikumpara natin yung credibility nito, suriin natin ang credibility nito, kung susuriin natin ang credibility nito, at ang credibility ng banal na kasulatan. Sa tingin nyo sino ang mas credible? Dito sa aklat nito, of course, maraming din naging martir dito at ginawang martir. Kasi sa kanila, maraming naging martir dito at ginawang martir. Ito. Bakit ko nasabi yan? Kasi di ba, yung mga suicide bomber, because dito, na martir tawag sa kanila. At marami silang ginawang martir. Di ba naalala yung 21 Coptic Christian? Mga Coptic Christian na pinugutan ng ulo sa Lebanon Coast yata yun, sa dalampasigan ng Lebanon, 21. Until their death, they didn't recant or withdraw their faith to the Lord Jesus Christ who died and rose again and will come again to judge the living and the dead. Hindi nila nirecant ang kanilang pananampalataya. At isa nga daw po sa account is yung 20 talagang Kristiyano yon. And then yung 21, pang 21 is not talaga siyang mananampalataya. Yan yung nabasa ko, nabasa ko na record na noong bago pa mapatay yung 21 Christian. Nung panahon ng mga Daesh, nung panahon ng ISIS. Naka-orange sila, di ba? Nakita niyo yun? Naka-orange. Talagang parang ginawang pelikula kung paano sila pinugutan ng ulo. Or ginilit yung kanilang leg. Ang isa daw po doon mga kapatid is, hindi talaga siya mananampalataya.
But nung nakita niya yung 20 sa mga Coptic Christian, mga Kristiyano, ay nakita niya kung paano sila nanindigan para sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, I want to die like them. Wow, hallelujah. I want to die like them. He offered at the last breath, sa huling pagkakataon ng kanyang buhay, ay ini-offer niya ang kanyang dugo alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Hindi siya nang martir. Sila nang mamartir. Hindi tayo nang mamartir. Minamartir tayo. Sila ang nang mamartir. Kasi di ba? Kapag yung babasa, kung kanya pakinggan si Subat, yung parang ninanak nila ang door of heaven ng mga skulls of Christian. Kasi di ba pinapatay? Sisigaw sila sa mga crowded place. Bigla na lang sisigaw ng magic word na may dalawang A, later A, tapos bigla na lang sasabog. So, yung death daw nila is kinakatok nila ang heaven ng skull ng mga namartir nila. So yung credibility, the question, credibility of this over the credibility of this. So yun lang naman mga kapatid. So in-open up nila yun, sumasagot lang naman tayo sa kanila. Hindi naman tayo nag-uumpisa. Kaya nga kahapon, pero mo, dumadaan nung Biyernes Santo, dumadaan yung procession namin. May mga pari pa kami naka-abito na sumasama sa procession. Tahimik lang. Natural. Nakakahiya naman kung yung mga pari namin tahimik lang na hindi sinagot yung nagpipreach na yun na pinaparinig sa amin mismo. Ako pa kaya? Parang gusto ko lang sana tanungin. Kaso lang nakahawak ko sa motor ko. So hindi ko naman nangiti-ngiti na lang ako. Yung kinakapa ko sana itong cross ko. May whistle din kasi akong nakakwentas din. Hindi ko kagad ipakita ko sana doon sa ostads. Ngiti-ngiti ako sa ostads. Yung matanda na ostads kasi yung bata ang nagpipreach ngiti-ngiti ako sa ostads. Nagiti naman ng maayos yung ostads sa akin, yung matanda. Pareho naman kami taga Mindanao. So, hindi na rin ako nagsalita. So, dito na lang ako nagsalita ngayon. Hindi para sila atakihin, kundi to answer them back sa kanila mga sinasabi sa atin. So, yun lagi ang i-consider natin mga kapatid. Kaya nga Catholic Church, importante yung kredibilidad, yung mga nagko-question sa atin, yung mga kababayan natin na umaatake sa atin, yung nagko-question sa atin patungkol sa ating aral. Yung aral natin, nag-survive na yan almost 2,000 years ago na. Sa kanila, even our church nag-survive na almost 2,000 years. Nababagsak na ang mga imperyo, andyan pa rin ang Catholic Church. Sila andyan, kailan lang sila nagsimula? Ang pinaka-umpisa is noong 16th century, si Martin Luther. Then ano nangyari kay Martin Luther? After him, iniwanan din siya ng mga nakasama na niya. Then yung mga kasama niya nagsipagtayo ng kanya-kanya. Then yung mga iba patuloy, every day, almost every day, patuloy sila nagkahiwa-hiwalay. Ang ginagamit nilang justification, hindi naman daw importante ang religion. Pero they continue to build their own denomination. They continue to build their own church. Hindi rin sila nakikipag-isa sa kapwa nila. Sa kapwa nila na hindi rin Katoliko. Kaya nga sa sobrang dami na ng mga sekta, try nyo i-compile, try nyo ipunin. Yung mga madadaanan nyo ng mga pangalan ng sekta, picturean nyo at i-gather lahat. Dito sa amin nga sa sobrang dami na po ng pangalan ng mga sekta, ang pinili niya na pangalan is galing sa Old Testament. Isaiah 41 verse 10, Christian Church. Dito sa amin. Sa bandang kabilang block 4 blocks away or 3 blocks away is doon nauna yung isa, Glory of the Lord Church.
Dito sa bandang layo konti, 4 na block yata, is Home of Glory. You see? Then doon sa pinakabantang doon, Powers of God Ministry. Dito sa amin, magkatabi mismo, kabilang block lang. Dito isa sa kabila, Seventh-day Adventist. At dito sa kabila, dating Victory. Siguro mahina ang support. Nagpa-adapt sa Presbyterian Church na mga taga galing sa Korea. Ngayon, maganda ng building. Bahay na siya, simbahan pa. So, package. Pakinabang doon sa pastor. Kasi natural, nung ginawa yung simbahan, ang bahay mo, simbahan. O di, kasama na yung simbahan. Bahay mo sa pinagawa. Kasi at the same time, church, convertible. So, ganun mga kapatid. Sa sobrang dami na, kaya nga halos lahat, name all the good names in the New Testament ng mga pangalan dyan, ng mga verse dyan. Nakaregistered na yan sa SEC. Kaya kapag magpa-registered ka sa SEC, kailangan may dala-dala kang napakaraming pangalan. Kasi in case of emergency, pagdating mo doon sa Securities and Exchange Commission, pag i-registered yung pangalan na dala mong una, ay nung pinindot na ng encoder, ay may kapangalan na po, hindi na po pwede. Sige, ito na lang po, ipa-registered mo. Nung pinindot ng encoder, ay hindi na po pwede. Ay, pangatlo. Ay sige, ito na lang po. Nung in-encode ng encoder yung pangalan, yung pangatlo na binigay mo, ay may ano na po, may kapangalan pa rin po, hindi pwede. Hanggang sa umabot ka na napakaraming pangalan. Ganun mga kapatid. So, credibility. Kaya nga, merong kasabihan, weak Catholics become Protestant while strong Protestant becomes Catholic. So, yung credibility tingnan natin. Ikaw sumali ka sa ibang sekta, sa ibang pananampalataya, na hindi mo masyado alam yung pananampalataya mo. Ako, I was once, napunta din ako sa Southern Baptist Church, isa sa pinakalumang Baptist ng Baptist. Talagang nalublob ako sa ilog. Yung pastor namin, at the same time, agriculturist siya. Ang isa sa hindi ko makalimutan, yung mentor ko, si Kuya Ariel at si Ate Monyen. Nung umalis na ako doon, pero isa rin yan sa reason na nagkaroon ako doon na involved din ako doon because of the girlfriend. Pero tapat ako doon sa pag-join ko kasi marami din ako natutunan. Yung akala nga nung pastora na na-assign doon, na nag-outreach doon, is yung parang intern siya. Akala niya, pastor nga din ako eh. Akala niya, nag-aaral din ako ng pastor. So, nalublob talaga ako sa ilog. Si Ate Monyen at saka si Kuya Ariel, yun yung mentor ko. Then, after how many years, hindi kami nagkita. Nagkita kami ni Kuya Ariel. Noong 1995, awarding sa munisipyo namin. Siya na-award siya na, ayan, ito sama na lang ba, iyabang na lang ba? Sama siya sa, most outstanding barangay kagawad siya. Ako meron din award. Outstanding Iski Chairman noong 1995. O, diba? Nagulat siya, nakita, Kuya Ariel doon Nagulat din si Kuya Ariel, nakita niya ako. Pero Katoliko na ako during that time. Hindi pa. Nakatoliko na ako kasi bumalik na ulit ako sa Katoliko 1995 after na maka-attend ako ng PREX or Paris Renewal Experience. So, mga kapatid, at then, ayun yung proof ko na naging Baptist ako. Weak Catholics become Protestant, then strong Protestant becomes Catholic. So kung ikaw titingnan ko bilang pattern, sino ang susundin ko? Ikaw na mahina ka sa pananampalataya mong Katoliko, hindi mo alam masyado yung pananampalatayang Katoliko mo, versus doon sa mga pastors, may mga head or nag-founder na mga churches na nag-convert sa Catholic Church. Sino ang paniniwalaan ko? Of course, yung paniniwalaan ko, yung mga pastor na nagbalik sa Catholic Church. Alam naman natin ang mga pastor na mamuhay yan sa kasaganaan, mga kapatid.
Marami na pong mga pastor dito locally sa atin na nag-convert sa Catholic Church. Isa na dyan si Brother Noydora, talagang nag-enjoy sila sa blessings ni Lord sa pagiging pastor. Outside the country, and then here locally. Kasi nagpipreach sila about sa tithes. And then sa love offering, maliban sa tithes, meron pang love offering. Alam niyo ba yon? Sa atin, sa Catholic Church, sa Charismatic ng El Shaddai, pinapractice nila yung tithes and then love offering. Try to imagine. Mga ganun din yung ibang sekta natin mga kapatid. Ito mga pastor na ito nag-enjoy sa blessings sa pagiging pastor nila. Yet, because of the truth, because they were moved of the truth about the Catholic Church, despite na mawawalan sila ng kita, ay bumalik sila sa Catholic Church because of the truth of the Catholic Church. Dito sa Pilipinas, di ba? Si Brother Noydora, isa sa prominenteng kilala na pastor na bumalik sa Catholic Church. Then later on, yung mga kapatid, yung mga pastor at mga pastora na convert back into the Catholic Church. Even his father, na debater ng Protestante at church planter. At saka yung nanay niyang diakonisa. Nung na-convert siya sa Catholic Church, 2 years po siyang naghirap. Talagang nawalan siya ng kinikita. Umabot pa sa korte na ikakaso sa korte para wala siyang makukuha doon sa ari-arian na naipundar niya. Sabi niya, sige, hindi na po ako habol, wag na po ipaabot sa korte. I will give it up to you. Naghirap siya, talagang grabe daw, nagtatanim siya ng gulay, pero habang nagbabakasyon, nagbibisita palagi sa doon sa pamilya niya, lagi sila nagkukwentuhan, dinidifferentiate nila yung belief ng born again or ng Protestante in the Catholic Church. Then until such time, because of the grace of the Lord sa kanyang pananalangin at pagtitiis, after 2 years, ay tinanggap siya ng kanyang mga magulang. Then later, the whole family ay na-convert back to the Catholic Church. Baging yung kanyang bayaw na international pastor na si Brother B.G. Gakrama, na ngayon ay Catholic na rin. Asawa niya, pastor sa Kamakop, sa Alliance siya, pastor ng Presbyterian sa South Korea. Try to imagine. Dalawa sila pastor pero magkaiba sekta nila. Na-convert back din to the Catholic Church. Hindi dahil sa gumaya lang sila kay Brother Noydora, but because of their research also. Hindi sila basta-basta ganun. Then ngayon ginagamit sila ng Panginoon dito ngayon sa Northern Luzon. Grabe yung nila ngayon. Dito sa Northern Luzon sila may ministry. Si Brother B.G. Gakrama at saka si Sister Altendora. And many other pastors talagang, because of the truth, talagang nawala sila. Isa pa sa kwento, yung pastor nga si Brother Wayne Alegria ng Cebu. Ay, ang asawa niya, pastora din yata, or nagkahiwalay sila dahilan doon sa pag-decide niya na mag-convert sa Catholic Church because of the truth. Nasugal or na sakripisyo pati ang pamilya niya. Then, naranasan niya nga araw na nagtitinda-tinda na lang siya ng ice candy para mabuhay. Then, binigyan siya ni Brother Dodong Limcaw, kuya tayo, ng Oasis of Love, ng opportunity na preach or makapag-Bible sharing sa isang company ni Brother Dodong. Chua yata or Limcaw. Chua. Head servant ng Oasis of Love para lang makasurvive. Si Brother Noydora ay nagtatanim-tanim ng gulay para lang makasurvive. Doon nga siya napilay sa bundok na yun kasi nagtatanim na dulas daw siya. Yun yung dahilan na halos hindi na siya makalakad. Nakala niya habang buhay niya nang hihindahin yung sakit na yun. But according to his story, miraculously, na witness ng kanyang pamangkin na si Jonathan na nagkaroon ng dancing of the sun, nagkaroon ng miracle kasi devotee siya ng divine mercy. Gumaling siya instantly at nawala yung pamamaga at pananakit ng paa niya. Na ngayon ay talagang until now ay buong Pilipinas at even outside country ay nakapag-share na siya ng testimony niya as a converted pastor to the Catholic Church. And then doon sa ibang bansa pa, buksan niyo po yung journey home kung Katoliko ka. Ikumpara mo yung sarili mo, nag-convert ka sa iba't ibang mga sekta nagsilipa na ngayon. Compared to those pastors who returned to the Catholic Church, who embrace Catholic Church, who embrace
who embraced the Catholic faith. Si Ulf Ekman ng Sweden, isang mega-church pastor sa Sweden, na nag-announce talaga siya ng kanyang conversion back to the Catholic Church sa congregation niya habang nagpipreach siya. Si Alan Hunt, si Steve Bray, si Scott Hahn, and many other, andyan, halos lahat dyan sa Catholic Answer Live sa Facebook at saka sa YouTube. Yung Catholic Answer Live program. Almost lahat po sila mga Catholic converts. Si Marcos Gruday, na host ng Journey Home, they are Protestant. Mga matatalinong Protestante. As a matter of fact, si Scott Hahn is may doctorate degree sa pagiging professor niya, sa pagiging non-Catholic niya, bago sa prior sa mag-convert sa Catholic Church. So, importante yung credibility. Sino yung pakikinggan ko at titingnan ko? Of course, sila na mga pastor na despite na nawalan sila ng kabuhayan, still, they preferred and embraced the Catholic faith at iniwan nila yung kasaganaan na yun for the sake of the truth. So, yan lang yun mga kapatid. Naidugtong na lang natin yan, yung credibility. Kasi, pinag-uusapan din natin yan sa mga nagsasabi dito sa unang tinalakay natin na ang Panginoon Kristo ay namatay at muling nabuhay. So, Shalom, maybe that is by now. And may God bless us all. At 9 a.m. I will again be live if God willing. Maraming salamat po sa mga nag-like, mga nag-share, and then sa mga nag-like and then nag-comments. May God bless you. At sa mga nanood na kanina, at itong natira na si Juliana Libaton, Linda, Orotea, Herlens, El Cameldel, and then Kamalo din Abdullah, Bibian Banagan. So, Shalom, maybe that is by now mga kapatid. And a blessed Easter Sunday sa ating lahat. Happy Easter. God bless. Shalom.